Heretics Podcast. Muli po, nagbabalik ang inyong lingkod si Dr. Herbert Hertix Dixon sa kanyang programang Hertix. Ating pong ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa development o kaunlaran at sa araw pong ito ay ating pong pag-uusapan itong public finance or budget na naging viral po nitong mga nakaraang linggo dito po sa ating kongreso at pinag-uusapan po rito ang budgetary process. At ito po ay yung proseso ng paglalaan ng pondo sa mga proyekto ng ating gobyerno. Taon-taon ay meron pong tinatawag na budget message ang ating presidente at dito niya sinasabi o tinatalakay kung ano yung kanyang mga priority project na siya naman tutugunan ng ating mga mambabatas sa Kongreso. Pero bago po lahat, ano po ba itong public finance? Ito ang nilalag dito, yung role ng gobyerno sa ating economy para ma-enhance ang well-being ng mga tao. At dito po rin tinitingnan yung efficient allocation ng resources ng ating bansa at ang distribution of income among citizens, yung equal distribution, tinatawag nating equity, at ang stability of the economy. So ito po ang mga bagay na napapaloob sa public finance na alam po naman natin na napaka-importante. So paano po ang pangunahing pangangailangan ng bansa o mamamayan ay matutugunan ng ating national government. Ito po ang tema ng public finance. So yung mga gastos na kailangan para matugunan yung mga pangangailangan ng bawat government institutions, yan po ang tinatalakay sa budget. Ito, bago po lahat, binabalakas po ito ng executive branch o ng president at ng mga different government institutions o ahensya ng gobyerno at nag-estimate po sila ng mga gastusin na kailangan para maging maayos ang takbo ng bawat different government institution. At pangunahin po dito ay itong mga institusyon na tungkol sa social services, tulad ng edukasyon, health, social welfare, employment. Tinatalakay po rin dyan ang yung economic services na that will also help in the economic growth, itong ating agriculture and natural resources, transportation and communication, commerce and industry. So ito po ang mga bagay na makakatulong para umunlad ng ating ekonomiya. At sa ganoon ay matutulungan naman at maisa sa katuparan ng ating gobyerno yung kanyang mga social services na dapat ibigay sa mga mamamayan. At ang mga gastusin ito ay pinaglalaanan ng budget at ito ang pinag-uusapan sa budget hearing. Ang gastusin ito ay pinaglalaanan ng pondo ay base sa development program ng Pangulo o ng ating administrasyon. So sabi ko nga kanina, ito po ay nakasaad sa budget message ng ating presidente. At itong budget message na ito ay na Pangulo ay naroon na kanyang mga priority projects. At ito ay dapat na ipapahayag at na malalaman ng mga mamamayan para sa ganon, sa pagsubaybayan nila ng budget hearing, ay nakikita nila kung tama ang direksyon na pinag-uusapan dito sa ating Kongreso. At alam po naman natin, ang laging pinag-uusapan na development program ng mga presidente, halos pare-pareho, ito yung ating sinasabi, inclusive growth, equity or equal opportunity, at yung lalong-lalo na yung lagi natin sinasabing to eradicate poverty o kahirapan through people's empowerment. Pero ngayon, titignan natin, sa ating mga budget hearing, parang hindi nila masyado itong pinag-uusapan. Yung mga priority programs na sinasabi ng ating gobyerno, lalong-lalo na itong ating programa sa edukasyon, public health, employment, o negosyo. Ito po dapat talaga ang binibigyan ng malaking pondo ng ating Kongreso dahil dito po nakasalalay ang development o pag-unlad ng mga mamamayan. At siyempre po, at dapat ding ikinukonsider dito sa paglalagay ng budget, ano ang epekto ng mabilis na pagdami ng ating population.
Dahil habang lumalaki ang population, lalong lumalaki ang ating dapat ipondo sa edukasyon, sa public health, at lalo na po sa employment o negosyo para po magkaroon ng tinatawag na empowerment ang ating mga kababayan. Yung ibig sabihin po ng empowerment, yung kaya nilang tumindig sa kanilang sarili at tahakin nila ang future na gusto nilang puntahan. Pero sa sistema po ng ating pampolitika, napakahirap na pagkukulan ng pansin o bigyan ng prioridad itong nasabing priority projects. Bakit po yan? Sa mga mamabatas, ngayon, sa sistema ng ating politika, ay ang kailangan ay survival ng mga politiko. Ito ang kanilang main priority. Sabi nga nila, ano ba ang mahalaga? Proyekto or prinsipyo? Ang gusto ng mga tao, ayan ang problema. Ang gusto ng mga tao ay proyekto, yung kanilang makukuha sa kanilang mga kongresista, yung lalong-lalo na yung mga immediate na pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya napaka-popular ng ayuda o pagbibigay ng guarantee letter sa mga tao. At siyempre, kung gusto ng isang politiko na mag-survive, lalo ng mga kongresista, kailangan nilang umayon dito. Kaya parang naiintindihan naman nyo kung bakit sila gano'n ang kanilang nagiging priority. Dahil kung hindi nila yung pagbibigyan ng kagustuhan ng mga mamamayan, ng mga tao, sa kanilang mga distrito, ay magiging malaki ang problema nila na magpatuloy ang kanilang karir sa politika. Maaaring isang term lang ay hindi na sila maulit. No? Kaya mapapansin natin na tuwing may bagong presidente ay naglilipatan ng partido ang ating mga mambabatas. Yan pa rin ang isa nakikita natin problema. Kung ano ang partido ng presidente, nasa kanyang majority ng mga mambabatas. Either lumipat ng partido o nagkaroon ng alliance. Kasi survival ang main concern. Kasi ang hindi maitatago kahit na pinagbabawal na ang pork barrel, meron pa din ito at naiba lamang ang pamamaraan. Kaya ang mga mambabatas ay lumilipad ng partido o allegiance dahil sa benefits in the form of projects na makukuha nila kung sila ay kaalyado ng ating presidente at kasama sila doon sa tinatawag na majority ng ating Kongreso. Kaya pag midterm election, malakas ang partido ng nakaupong presidente. Pero pag malapit na, matapos ang termino, nagsisimula na maglipatan itong ating mga politiko. Ano? At ayun may lagi nangyayari mga naon pang mga presidente ng ating Pilipinas. At isa pa rin paraan, at ang nakikita ko na isang paraan para hindi maging ganito ang tema ng ating politika ay ibalik yung two-party system at ipagbawal ang tanportism o yung paglipat-lipat ng partido ng ating mga politiko. Kung saan sila naroon na partido, doon na lamang sila at gawing mahirap ang paglipat-lipat. Para sa ganun, matututukan nila kung ano ang mga adhikain ng bawat partido na kanilang kinaaniban. At ang isa pa rin, kailangang i-review natin ang ating party list system. Supposedly, nire-represent nito ang marginalized sector of our society, pero sa ngayon, ito ay subject to abuse. Ano? Wala na yung marginalized. Ano? At makikita natin yung mga kilalang pangalan sa politika, sila din nasa party list system. So kaya ko po nabanggit itong ating sistema ng politika. Ito po nagiging dahilan para hindi mabigyan ng talagang yung focus ng ating mga politiko, yung mga development projects na para makatugon doon sa tinatawag natin pag-angat natin from undeveloped to developed country. Dahil nga, ang ating pinag-uukulan ay pangmadalian, hindi yung mga sustainable project na mag-aangat sa buhay ng ating mga mamamayan. So with the way Congress is handling the budget formulation, mahirap ang ating bansa ay maging developed country. Iyon po. Mahirap talaga. Dahil sa paggawa ng budget, political survival ang nagiging tema o nagiging babaw. At dahil dito, mahirap ding sisihin ang ating mga mambabatas dahil iyan po ang gusto ng ating yung mga tao na
yung mga ating mga botante, ika nga. So, kung gusto mo manalo, kailangan sumunod ka sa kapritsyo ng mga tao at iyan ang ginagawa ng ating sa mga miyembro ng Kongreso. So, paano po natin maiwasan ito o ma-resolve itong ganitong problema? Kailangan po kailangan po natin magkaroon ng isang very strong leader, no, o presidente to achieve the aim of development. Strong leader that will really try and will be focused to end the cycle of poverty. So yung tinatawag nating inclusive growth, development, ay attain people empowerment. Ayun po yung magagawa lamang kung meron tayong talagang isang leader, isang presidente, no, na siya magiging huwaran at magpapasunod sa lahat na bagay na kailangan gawin natin para ma-attain natin yung tinatawag na development. So ngayon, iniiwan ko po sa inyo ang ating problemang ito tungkol sa ating development. Nakikita po naman natin na napakahirap ma-attain yung ating development program kasi ang kailangan nating mga proyekto ay yung mga sustainable development. Yung talagang magiging daan para ma-break ang cycle ng poverty. Pero ngayon po ang nagiging popular ay yung mga programa na para lang sa panandaliang solusyon sa pangangailangan ng mga tao, yung nga pong ayuda, yung ating guarantee letter, at yung pong 4Ps, yan pa, isa rin, no? Hindi naman masama yan, pero dapat ay meron po tayong kaukulang programa na para naman sa ganun ay mabigyan ng hanap buhay o pinagkakakitaan itong ating mga kababayan. So, iniiwan ko po sa inyo itong problemang ito sa tingin niyo po paano natin na ma-attain yung tinatawag natin development, yung ma-break ang cycle ng poverty. At ang isa pa nga rito ay yung ating tamang proseso sa budget, ang tamang paglalaan ng pondo para doon sa mga talagang kailangang programa para matugunan itong sinasabi natin breaking the cycle of poverty. At tandaan niyo po, ngayon ang budget natin ay napakalaki na. Ngayong taong ito, ina-adjust ang ating budget 2024 5.832 trillion pesos. Dapat po ang binibigyan priority ang edukasyon, public health, saka employment. So ngayon po, at sabi ko nga, ating pong pag-isipan ng mga bagay nito at kayo na po ang mag-isip kung ano po talaga ang magiging solusyon para matugunan natin itong ating problema ng undevelopment. At ito po ay, sabi ng iba, ang mga tao lang makakagawa ng solusyon at sabi nga ay we deserve the kind of government that we get. So, sa bagay pong ito ay iniiwan po sa inyo ang aking mga idea na sinabi sa inyo at maraming po salamat sa inyong muling pagsubaybay at magandang araw po sa inyong lahat. Heretics Podcast.